Sa panahon ngayon, unti-unti nang sumisikat ang mga electric vehicle o EV bilang alternatibo sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel. Maraming motorista ang interesado sa EV dahil sa modernong teknolohiya nito, mas mababang gastos sa operasyon at pagiging environment-friendly. Ngunit tulad ng ibang sasakyan, mayroon din itong mga kalamangan at kahinaan na dapat isaalang-alang bago bumili. Isa sa pinakamalaking advantage ng electric vehicle ay ang pagtitipid sa gastusin sa pang-araw-araw na paggamit. Dahil kuryente ang ginagamit nito sa halip na gasolina o diesel, mas mababa ang gastos sa pagpapatakbo ng sasakyan. Bukod dito, mas kaunti ang maintenance requirements ng EV dahil wala itong engine oil, fuel filter, at iba pang piyesang karaniwang kailangang palitan sa mga traditional na sasakyan. Nakakatulong din ang EV sa kalikasan dahil wala itong direktang inilalabas na usok or emissions habang ginagamit, kaya nakababawas ito sa polusyon sa hangin. Mas tahimik din ang pagtakbo ng electric vehicle na nagbibigay ng mas komportableng driving experience. Isa pang magandang katangian nito ay ang mabilis na acceleration dahil agad na naibibigay ng electric motor ang kinakailangang torque. Gayunpaman, may ilang disadvantages din ang electric vehicle. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang mas mataas na presyo nito kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng internal combustion engine. Bagamat maaring makatipid sa maintenance at fuel costs sa katagalan, mas malaki pa rin ang initial investment para makabili ng EV. Isa rin sa mga limitation nito ang kakulangan ng charging stations sa ilang lugar, lalo na sa mga probinsya. Kung mahilig kang bumiyahe ng malayo, maaaring maging alalahanin ang driving range ng baterya at ang oras na kinakailangan para sa pag-charge. Hindi tulad ng pag-refuel ng gasolina. Nilang minuto lamang. Ang pag-charge ng EV ay maaring tumagal ng ilang oras depende sa uri ng charger na ginagamit. Bukod dito, kapag dumating ang panahon na kailangan ng palitan ang baterya, maaaring maging mahal ang gastos para rito. Sa kabila ng mga hamong ito, patuloy na umuunlad ang teknolohiya ng electric vehicles. Dumadami ang charging stations, gumaganda ang kapasidad ng mga baterya, at mas maraming manufacturer ang naglalabas ng mga bagong EV models. Para sa mga taong nais makatipid sa pangmatagalang gastusin at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan, electric vehicle ay maaring maging isang mahusay na pagpipilian. Gayunpaman, mahalagang suriin ang iyong pangangailangan, budget, at paraan ng paggamit ng sasakyan upang malaman kung ang EV ang tamang sasakyan para sa iyo. Mga advantage ng electric vehicle, EV. 1. Mas matipid sa gasolina. Hindi na kailangan ng gasolina dahil kuryente ang gamit nito. 2. Mas mababa ang maintenance. Mas kaunti ang moving parts kaya hindi na kailangan ng regular na oil change. 3. Environment-friendly. Walang usok na inilalabas kaya nakakatulong sa pagbawas ng polusyon. 4. Tahimik ang makina, mas komportable at hindi maingay habang nagmamaneho. 5. Mas mabilis ang acceleration, agad ang hatak ng motor kumpara sa ibang sasakyan. Mga disadvantage ng electric vehicle, EV. 1. Mas mahal ang presyo. Kadalasan, mas mataas ang initial cost kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina. 2. Limitado ang charging stations. Hindi pa gaanong marami ang charging stations sa ilang lugar. 3. Matagal ang pag-charge. Mas matagal mag-charge kumpara sa mabilis na pag-refuel ng gasolina. 4. Limitado ang driving range. Depende sa laki ng baterya, maaaring kailanganing mag-charge sa mahabang biyahe. 5. Mahal aking pagpapalit ng baterya. Kapag nasira o humina ang baterya, maaaring maging magastos ang pagpapalit nito. Kung nagustuhan mo ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang automotive tips, reviews, at car technology.